King Solomon said, a good name is rather to be used in the good riches, and a day of death is better than a day of birth. So, actually, it is the death of Christ na ang tawag ng kapatulog assurance of eternal life. Because during the birth of Jesus Christ, only few knew the birth of Christ. The fact only those who nag-visit ng mga three kings ba to, or three wise men. Pero sa literal nga incident, like for example, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Ninoy Aquino, or our heroes, our national heroes, when they were born, I think even the neighbors, wala ko maghibaro sa ilahan, or only few of the neighbors na naghibaro, and only few celebrate their birthday or sa time na isilang sila. Unlike when they were died, namatay na sila. When Ninoy Aquino was buried, millions of people were there. And when I also, it so happened because I was in Las Peñas when Ringo Yan was buried in Manila Memorial. So according to some people, ang mga guard na nagsulting sa taga Manila Memorial na kung unsa ang volume sa panahon na si Ninoy Aquino gilubong, mas daghan pa yun ang nitambong sa Ringo Yan. It is because siguro kubikan kay majority ng nitambong mga artista. Now, right after man, nga nakasala siya, God made a promise. He made a promise. It is found in the book of Genesis chapter 3 verse 15. When God said, I will put an enmity between the woman and the serpent. Because if the Lord does not promise, or kung wala niya himo ang plan of redemption, according to Ellen White, all humanity or all mankind are in allegiance with Satan, and all are in rebellion against God. So that's why in Genesis 3:15 is a promise na there are still people, especially the remnant, who are na nakipag-allegiance kaya sa Ginoo or nakipag-unite sa Ginoo. That's why the passage that I will be bringing to you this morning is the greatest sermon ever delivered by Jesus Christ, and yet His audience is only one. Siguro ang mga ministers kung magwali, kung doon na lang ito kapagtulong ka audience, medyo dili kayo ng powerful yung deliberation, no? Mura na siya kung nag-prepare siya sa kadamdram na kanang kumpay bang ipakaw sa baka, kung usap ng baka, hindi na nilihuro ng hatag. So, mauna siya, gusto siya ba? Jesus Christ delivered His greatest sermon to a person no other than Nicodemus. That's why in connection sa Genesis 3:15, there is the great controversy between Christ and Satan continued. And then, since that humanity fallen into sin, this kingdom or this planet Earth is controlled by the evil one, and Satan is the ruler of this world. According to 2 Corinthians 4 verse 4, the God of this world blinded those people who do not believe. So, this planet Earth is controlled by the enemy God, who is Satan. That's why Jesus Christ said, seek ye first the kingdom of God. Because of kung si Kristo pa ang hari, dili siya logical na mayroon siya ng pangita ang tingharian sa Diyos. So, and Jesus Christ, while He was talking to Nicodemus, He gave the
prerequisite or the secret to find the kingdom of God. And according to him, except a man be born again, he shall see the kingdom of heaven. So the only solution or the only requirement is to be born again. Okay? And the preceding verse in John 3:16, Jesus said, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life." So we will focus our study this evening, or this is a review, because as what I have said that before I already ina-mention na natin yan, even sa mga kalagang mga manuga natin. Okay? Ang John 3:16, ang miniature niya is, "For God is the greatest lover, so love is the greatest degree, the world is the greatest number, that he gave is the greatest act, his only begotten Son is the greatest gift, that whosoever is the greatest invitation, believeth is the greatest simplicity, in him is the greatest person, should not perish is the greatest deliverance, but is the greatest difference, have is the greatest certainty, eternal life is the greatest possession." So let me share to you 12 ganang itawag na categories or they dinadisect, kung ato na i-dissect ang John 3:16. For God is the greatest lover. Kung mag-isip ka lover, God is monogamy ang iyahang Juan. When He created Adam and Eve, like Philippine eagle, monogamy. But when man committed sin against God, human being became abnormal in nature, or any human activity is already against God because we are already carnal. And human being is polygamous in nature. Without God, we are really polygamous. Now, sa whole scripture or ang sa entire Bible, it so happened that there was a story of a husband and wife nga kini nga wife playing as a harlot. Kinsa nito? Kinsa kung harlot kani? It was Gomer. But God commanded Hosea to redeem, di ba? Kuan na to, ginabaligyan to siya, dunay bidding. Pag naay mo yung ginaplastar dito si Gomer, and then naay gusto mo balik sa iya, kung ang kantidad, Jezebel, naay mo bidding. Kung naay gusto mo balik sa iya, palabuhan 1,000, 11,000. Na kung napagay gusto na mas dagang pagkakwarta, palabuhan pa yun, Jezebel. But it was Hosea, ang iyang bidding o ang kwarta na gi-raise sa mga gusto mo palit sa iyang misis, iya pa palabuhan in order to restore na mabalik sa iya si Gomer, because God commanded him to do that. Now, what is the significance of that event? Because I believe that even those people, isang sweetheart pa lang, kung magkahibalo ka ng imong sweetheart, nanay-laing na uyab, kung sa iyong pati-on,
Of course, kasagaran mubulag, di ba? But in the case of Hosea, it was reflected or kanang ikaw to siya na is a symbol or reflection of God's love to humanity, because we as God's people, we are adulterous. Because in instances, imbis nga ang Diyos mo ito higumaon, mas daghan naghihigugma labaw pa sa Diyos. It might be our parents, our mother, our father, our sister, our son, our daughter, our house and lot, our money, or anything that surpassed the love of Jesus Christ became our kanang rival, became the rival of God. And yet, in spite of our being adulterous, spiritual adultery, God still loves us and still redeems us. That's why God is the greatest lover. So love, the greatest degree. We as human beings, because of our nature, nakakay pagkahamugiro, ang Janet. Nabay ang muto mga brother Obina na ang tao in nature is hamugiro. Yes, bisa ko hamugiro ko. And we cannot deny that fact that we human being boastful. That's why yung eskwela ka. Kaya kung dito ang eskwela ko, ako dito sa uma. Or maybe sa kuha na taga-Compostela Valley, sa una sa wapa ko niya, sa high school pa ko, nakabit-bit na lugar malayo. Pero bit-bit lang. Kaya ang mga impili, dito mo na matulog sa mga malayo. So, it might be that the people who will not go to school in any form na makahimo siya ka sa iyang mawal ba, mga bibig yung almas kay para na ito. And that's the reason why people are kanang became diligent of schooling or studying. So that's why na hindi nasa picture na ay ang sikat na eskwelahan yun na kung naibaruan yung pagkulang issue is ang warto, diba? Sikat ang warto. And some of you, sikat kayo kung maka-eskwela o UP, diba? Kaya sa UP, naanin na nag-produce ang mga leaders. Sama ni Normis Wali, Juma Siso, mga presidente o mga senador sa UP ng eskwela. Mabisan namin itong mga professor na ito, Brother Walter, sa Adventist University of the Philippines, kasagaran sa UP Southern upgrade. Pero, para sa Ginoo, ang pinakadakong na degree is to love. Usahay kung as human nature, ang kung sa ikatinoon, na kung nanatay degree, nagdago kayo, madunga-dungagan ang pagkahamugiro sa tao. Pero aral-aral na kay degree, contrary sa wala din yung hamugiro gano'n. By nature, that's human being. But God, His greatest degree, the greatest degree of God is to love. Pero sa akong degree, mahimo nga mahimo no na mawala yung madegrade or ang atong mga tao na ubos kayo sa itong pagtanaw, wala na, mawala na itong gugma. Magkakita kang mga badyaw na umayon sa pagbahaw, ang atong pagtanaw sa lain. Amo kung naroon sa ito na feelings, pero sa ating test, wala na. The world is the greatest number. So, muna ang expertise ni Pastor Hersaba sa mga galaxies, no?
kung i-explain ng galaxies and beyond imagination, wow, kung saan ka mas dato ang tumaw kaya sa tuwa, gamay na kaya ang Pilipinas o ang kalimutan. Gamay na, hindi ang pagiro-pagiro. Mauli ang galaxy, 1 million of galaxies, million, and then 200 billion of stars. O kini siya sa Bible, money, continue siya na nasa Jude. Ang nanghambog na kayo ang adlaw, actually ang adlaw, inaangan, maraming adlaw, ang sun, bakit na kayo ang sun sa Torah, ang planet Earth natin is very small. So, gamay na yun kayo. Nga sa tuwa kayo, hilig naman ka walay pulos, i-delete ka na. Pag may virus, kaya i-delete. But the Lord does not delete us. Wala kami i-delete. Because to Him, the greatest number, the world is the greatest number. That He gave the greatest act. Daghang kaya mga kinahimo sa kalimutan, busy kita. Sa katluban pa kung nasay sa una, mga 100 house-to-house na ang katluban sa una, sa nasay niya as Bible worker. Ang akong ginahimo kay kada balay na akong bisitahan, di pa yun mo pa study. Di ba yun? Baliban mo yun. Ang akong ginahimo ka lang, magkala na kung na-apoy Bible na rin sa inyo ha. Sa 100 nga balay na akong isaga sa katluban, mga 15 lang yung kabalay ang tunay Biblia. So, nga naman, ang mga tao busy kayo kung ang talagsakit magbabible study. Kung sa ilang kabisihan, mga laba, isa ko sa mga hinlo, sa mga balay, yan na yung mga trabaho kayo. Walang man, dahil mga activities. Sa ato at rin, dahil mga activity, activities. Kung magdula at volleyball, kung makabuntos ka, para sa mga nasa the greatest act sa tuwa. Or kung sa mga greatest act na to, mga accomplishment, kinahanglan pa ba na mo sikat at maayo para na maghahimo ka ng greatest act? So, as human being, daghan kag mga mga extra curricular kanang mga extra wala mga trabaho nga para sa pag-busy kayo na mawala na kag ma-miss na to ang mark nga ang pinaka-punto sa ang greatest act ay gihatag sa Ginoo sa or ang point na nag-exista nga mabuhi pa man lang karon nga pa man lang mamatay. Because God wants us to be a channel of blessing to others. Ang rason na yun na nabuhi pagkakaroon, kaya gusto pa sa Ginoo na kami doon na may pagpadalangin sa upan. Kaya kung wala na, mamatay na ka. So, ang greatest act ay natin mo be a channel of blessing to others. Mga nang iyon, babalik-balik na nagsulti kami sa or some preachers na nagsulti sa diingon ni Mother Teresa that if you cannot feed 100, just feed 1. Kung di ka makapakaon o usa ka katos, usahay ang pumili ka. Kung naman lagi ka ng kwarta, makapakaon yung 100. Ani ko ginawa na, unya na ka mo pakaon kung nanakay ka ng kwarta. But actually, ang bisan kung wala kay kwarta, you can be a channel of blessing to others. And the greatest act of God is no other than, kung saan, He gave. He gave. No? Siya naghatag. Kung sa iya naghatag, His only begotten Son, the greatest gift. So, ang atong amahan, naghatag siya o pinakadako, nagkasa,
is no other than His only Son. Kita usahay makahatag ng kanyang bahaw. Bahaw na tinihatag. So, it is recorded in Matthew when the wise man, when they studied the prophecy and they learned that Jesus Christ was born in the manger sa usa ka masunan, they went there. Wala sila maadto nga walay dara. Doon na sila treasures according to Matthew. Na sila yung mga dalang treasures, mga gift unto them. That was dato na gift para sila. Sa ito ang mga kaisunan, we are glad and happy. I believe that this Christmas, Christmas ang matawag natin na mga kaisunan dito sa ospital, naghatag mga gift, nagpalit, naghago, niatong mo sa traffic kayo, unya kagahapon, gidala lang dito ni Brother Handel dito sa Salaysay. So doon ay mga 100 ka mga gift na natigong di kanuri, unya gidala dito sa Salaysay, o natin pa yung taga Salaysay. Kaya nakadawat sila ng mga bulaan, sama sa bula, sa tara-tara, sa mga so they were happy. Pero I believe na dili pa rin sa mga ang greatest gift na ito. Mga bonus lang sila ito. O ang uban sa tuwa ka mga salina na ihatag na hindi na natin masulong. Pero the greatest gift of God is His only begotten Son. So it's one challenge to us. That whosoever, the greatest invitation. So, naliman ka, iikot rin whosoever, pinaman sa inyo ang rin kaslon. Pangangita si Ma'am Dorin kung kaslon rin, ang pagkakasal, muingon siya na that whosoever na maadto. Siguro nalima sa kumbaka, ang iyang ihang, hindi pa ito, diba? Kunya na pa yung mga parente, usahin masakitan ng dughan. Kaya labi na kung sa Marco ang kasal, tag 500 ang per head. Kung di ka maapoy ang imbitan, masakit yung dughan. Hindi na yung cross, kaya mo yung imbitan. Pero the greatest invitation of God is whosoever. Kita malipay ka, masubot ka o pinimbitan. Kaya ang problema sa Pilipino sa kung naikasal sa barangay, usa ka baka ang ihaw, kung ang usa ka imbitaron, kung dala mo, 5 ka po ka mga barkada, kung uban sa, na wala imbitaran. Pero, ang invitation sa salvation is whosoever. Mapilay man ka, mapungkol, mabuta, ma-jintay mo, unsa man ang rasa. Sa dihang ang nahatag nato dito, pila ganito nahatag nato, mga 50? Ha? Yes. No? 200? Pero ang bata, kaya ang mga Adventist lagi. Kaya ba yung mga Adventist lang, ito na yun. Niya, ang idala dito, 200 ka po. Basta, bibigyan ko ito ang ihimo, kaya ang mga Adventist, gabay ng gayo, dito sa dalan, nahurot ang regalo panghatag sa dalan. Disipya ako sa Bible. Na kung walay niabot sa inyong invitation, pangadto ka mo sa kadalanan, ihatag ang invitation. So, this is the greatest invitation of God. Believe it, the greatest simplicity. Usahay, naghan pa kayo mga agreement nato para maluwasa. Ang uban, luhur, usa ka kilometro. Gikan din silang balay kayo sa simbahan. Luhur, para maluwas. Mugunan-gunan pa o kanang mga latino sa likod. O ang uban, maghuna-huna kayo ng mga vegetarian para maluwas. Because na, di believe, some of them thought na kung di ka mag-vegetarian, di ka maluwas. But actually, salvation is the greatest simplicity. It's just to believe. And of course, believing is working. And that work is following the will of God. And that's simple. Simple lang, hindi complicated. Hindi pa itong daghang mga doktrina na
doktrina usahay, mo'y nagkapabugat. Pero, of course, mo na ang doktrina sa Adventist. Just to accept. Kaya usahay, kung ikaw magkakaroon, kung naay mahatag sa tuwa, Brother Mike, taga-agang regalo, magkakaroon ko lang sa kaya kung ipalo sa inyo. Mahatag ko po para makabawi ko sa iya ang iyakan. Pero ang Ginoo, ang iyakan yun, dili, wala siya kinahanglan sa atong pila ka sentabo o pila ka milyon. Wala siya kinahanglan. Ang ato is just to accept that salvation na yun i-offer sa tuwa. Believe the greatest simplicity. In Him, the greatest person. Kita hinigay ko is our human nature. Kung na yung mga sikat ng tao, magpapicture ka. Pag maani si Duterte, siguro mga pa-selfie ka ay pinalit na yung mga presidente. Pero kung na ay mga magkilibigos, baka may magpapicture. Magkabag ka na picture. So, ang ato pag tanaw na ito na sikat kayo ng tawhana, mauli ay ato ang tagdong. But, the greatest person is other than Jesus Christ. And we are going to be with Him. Should not perish the greatest deliverance. Kung malibig ka pamahang maniyatog manihapong libay ka, kung nakatisli mo buhay pa siguro when I was sa elementary pa kung time, there was one day na akong ginikalan, wag pili ako. Kami, tibukan daw, wag may kaon. So kaya ito na time, fasting, di pa may Adventist, wag kong kayo malulog sa itong fasting. Pero sa akin na sila, pagkagabi, naglumang kerting lipaya, na libre ni sa kagutom. That is greatest deliverance para sa mga tayo. But the many of us, kung masakit, ang ba siguro ma-ICU, greatest deliverance kung nakagawa sa ICU. Pero ang deliverance, na greatest deliverance is should not perish. But it's the greatest difference. Kanang more bito nga ba? May isa, wapo man siya. Wapo man siya, pero kumulo lang. Wapo man siya, taas upo, taas upo. Pero, nasa ibag pa. But, so, tunay yung distinction, dapat na diferensya. Tunay ba, mga nakabag. Kaya sa salvation, there is greatest difference. But, how? The greatest certainty. Kaya naan ka, secure ka. Kung naan ka, alam mo nga habis, adunahan ba? Adunay. Kanang Greek word na Adonai means Lord. Na-coincidence lang na pareho ang meaning na Adonai o adunahan. Dato, have the greatest certainty. So kung na kay balay, na kay hausangat, yuta, balay, na kay guarda, na kay sakyanan. So, certain yun, sigurado. Na kay balik bugasan na. Kaya kung masakit ka, kasi baligyan pa na itong kursi na, may bayad sa doktor. Everlasting life is the greatest position. Kung ang mga Miss Universe magkabatol o corona unto them, pero mo sa history sa Pilipinas, sa 1969 pa yung Miss Universe, kinichismis na ito. Pagkaroon na usap, pero di basta-basta, kung nakay corona, kay mahal ka ito, ang nalibay ito, itong missionary ka, itong sabihin ka, ang greatest position, ako ba sa talo? Mamatay na lang sa pagkitag diamond. Mag-treasure hunting para magkakita bulawan or precious stones. Wala pa kita sa salida kung kita magkakitaan ng mga picture na diamond. Dawa sa bulawan, kay nagan sa Maragusan. Dito sa Kayo, sa Mungkayo, sa mga Dibalbal. Pero kini mga precious stones, by million or by $30 million ang 1 inch lang na diamond. So, naaga na. Hindi na kamahutang ng bugas. Kaling bugas na. Pero mga kaisunan, uban, magpakamatay ka na. Naalay 5 mil, mamatay ka na. Kaya makiglagis ka. Nakay 5 na inugod sa dapat, inimihan ka, kaya mahal. Madugaman, patay. Gamay na yun. Na yung mga tao
palibasay kay ang 1 square meter. Nag-ilog sila sa 1 square meter kay ang mahon giiro. Pinadya na mag-ipan. Napay tatay ni Patay Sala because of the land dispute. But it's a reminder to Israel to us, the greatest position is not these precious stones, but everlasting life. Dito sa langit, dilim naman sa inyong langit, kay na naman kay eternal life. So di na importante sa iyo ang mga precious stones. Ang magulawan mo na nagharot-laps, ang magulawan mo na lang o kanang tamak-tamaka na lang sa tuwa ka rin, sulot-sulot ka na sa itong mga pulsa, o sa mga taguanan, o sa bawang kulibutan. But the greatest position is everlasting life. May the Lord continue grace in some of us as we ponder this video, as we meditate this very powerful message in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. This is my prayer. Take the word that we Jesus. Hymn number 209. Is that continue reminding us as we continue serving you and giving you so little. We fully believe, Lord, that your coming is close. And thank you so much, Lord, that you prepare this for us by delivering no more sickness, no more sorrows, and no more death. And thank you so much, Lord, that through the death of Christ on the cross, we are assured to receive eternal life and to live eternal. We are praying, Lord, that while we are still alive, please continue using us as your instrument of your life and a channel of blessing to the people of us. It is our constant prayer that there will be a total production of Christ's character in our lives, so
so that He will be worthy to share the good news of salvation to the people around us. People will see Christ through us. Thank you so much, Lord, for your love and care us as we start from this place. We pray for the Holy Spirit to take us from our allegiance. Thank you so much, Lord, for the assurance of your